Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chimpa Masagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatagan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is Seventh Archangels urgent message for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kaya ang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina naman kayang energy or kaganapan sa buhay yung mga Libra signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik-liglig na guumapaw ang manumbalik sa inyo. So, umpisahan na natin ang laban for the sign of Libra. Angel Spirit Messages, bigyan mo na kayo isang pasabog at bulabog na mensahe para sa mga kapatid natin dyang Libra signs. For the first 7th Archangels urgent message. Okay. There is the Hangman. So, sabihin dito nakakaranas ka ngayon ng delays or something na pagbagal, no? Maaaring sinasabi din dito na may mga kailangan kang baguhin, no? And ako sinasabi din dito at the same time, there is new perspective, no? Or yung pananaw mo o yung mindset mo, no? Yung mindset mo yung kailangan mo din baguhin or kailangan mo sigurong maging balanse, no? Yung mga negative thoughts, yung mga ganyan na kailangan yung i-release. At the same time, there's a Knight of Cups, there's an offer, a proposal, and of course, there's engagement rather. So, there's an email or messages. What is additional messages? And of course, there's the word card. Some of you guys mayroong travel, no? May kaganapan dito na magkakaroon ka ng transaction around the world or something na, kumbaga, baka magbibigay sa'yo ng negosyo about sa trabaho, ganyan. Kumbaga dagdag information siya, maaaring magkaroon ng business trip or something, diba, na makakatulong sa'yo, no, for travel. And of course, guys, there's an hermit card. There's a soul searching. Okay, there's an information na parang hinahanap mo yung sarili mo. Siguro some of you, kaya ka mangingibang bansa o kaya ka magtatrabaho sa ibang bansa para makalaya or parang iniisip mo makawala sa mga negatibong iniisip mo or stress, no? Parang baka ito na yung time, no? Para maka-recover or makaalis ka na sa kumbaga paghihirap, no? Kumbaga yun yung iniisip mo eh. Parang iniisip mo na kailangan ko mag-ibang bansa, kailangan ko ganito kasi gusto ko nang umahon sa kahirapan, ganito, ganyan, di ba? And I guess there's Queen of Cups. There's a healing. Magkakaroon ka daw dito ng healing. At the same time, what is additional messages? There's a Six of Swords, a travel and transition. O some of you makakapag-travel talaga or mayroong moving forward or some distance, no? May malayo or may pagkakalayo talaga or something dito. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng healing with your negative thoughts or something na makakaalis ka na ng stress or anxieties and depressions. Kumbaga, mababawasan na. And healing kasi is the Queen of Cups. So, what is the Hangman? The Hangman is the 7 of Wands, and of course, there's a Justice. You need to protect your power, you need to protect yourself. No? With the Justice card, kumbaga sinasabi sa'yo dito, protection mo yung sarili mo. Kasi there's a karma with the Justice card. Kumbaga, makukuha mo what you deserve. Pero ang nagkakaroon kasi ng tendencies na there's a karma, kumbaga kailangan maging balance, no? Kasi kailangan ng good karma and of course the bad karma. Ibig sabihin dito kailangan magkaroon ng balance. Hindi kasi nang nangyari kasi nagkakaroon ng delays at the tendencies, puro kamalasan, no? Ang dumadaloy. So sinasabi sa'yo dito na kailangan mong protectionin yung sarili mo. Kailangan mo mag-cleansing, so kailangan mo magsuot ng mga protection and charms para at saka ng mga good energy. At the same time, yung kailangan nyo yung protection na nakakapag-block ng negativity. So, what is the Knight of Cups?
A Knight of Cups represent the Seven of Swords. So, there's an apology. The Knight of Cups is an apology. No? Maaaring the Seven of Swords is a cheating lying on you. No? Maaaring nagsinungaling to, nagloko, sinaktan ka, no? Binudol ka or something ko naman tong kaganapan dito na mukhang pinagkasinungaling at binaback-to-back kang eksena dito, no? Sinaktan ka talagang harap likod. Charis, kumaga sinasabi sa'yo dito na kailangan mong protection on your grounds mo kasi there's an offer by apologies, no? Meron ditong paghingi ng tawad or sorry. So, what is the word called? Tignan natin dito later kung ano tong sorry na to. Kung in a good way or in a bad way. Let's see what is the word called. Pero because there's a higher front, a lesson learned. May mga bagay na matututunan ka, may mga bagay na malalaman ka. May mga bagay na, kumbaga, magbibigay sa'yo ng lessons or educations. At the same time, there's an Eight of Wands. There's an Eight of Wands represent a fast communication. Maaaring magiging mabilis na tong information na sa'yo. Inahatid ng ating angel spirit na you need to grow on your own. No? Sinasabi sa'yo dito na kailangan palawakin mo ang kaalaman mo, palawakin mo ang kaisipan mo sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspekto, sa lahat ng factor. So, sinasabi sa'yo dito, lahat na natututunan mo, kailangan mong binabaon yan sa mga susunod na henerasyon at susunod na hinaharap. So, let's see what is the Queen of Cups. Because there's a Knight of Swords. I told you so. Diba? Makakalaya ka na sa stress, anxiety, and deception. No? What is the Six of Swords? Why is Six of Swords is here? There's a death card. There's an ending and a new beginning, no? Maaring matatapos na yung yugtong kahirapan o yugto ng mga pighati o pananakit or something na matatapos na, no? Kumbaga, there's a Six of Swords is a transition. Parang pagbabago, and of course, that card is a transformation. So, lakas ng changes, laki ng eksena dito na sinasabi na there's some major changes or major shift coming in for you. So, what is the Hangman? The Seven of Wands is the Justice card. So, there's a Five of Pentacles. I told you so, di ba? Kumaga, kailangan mo protection yung sarili mo. Five of Pentacles is a financial loss. No, sinasabi sa'yo na susunod yung kamalasan mo dahil may sumpa na kaakibat dito. Parang ginawang ka ng pampamalas, ganito, ganyan. Diba? Kumbaga, may ginawa sa yung negativity. So, let's see what is the Nine of Cups and the Seven of Swords. Because there's an Ace of Swords and it's the Seven of Pentacles. So, ibig sabihin dito, there's a breakthrough. No, para sinasabi sa'yo dito, kumbaga, there's an harvest time. Kung ano yung tinanim mo, siya nga anin mo. Ibig sabihin dito, dahil maganda yung pakikisama mo at maganda at puro pagmamahalang ang ginawa mo sa kanya at nagloko pa siya, di ba? Kumbaga, siguro yung taong pinalit niya sa'yo ay palpak, either, no? Or something na nagkaroon siya ng realizations, no? Na mali ang ginawa niya, no? Na mali ang sinaktan at niloko kanya. Ganon. Parang sinasabi dito, this is the breakthrough. Ang tagumpay ay nasa sa'yo. At sinasabi dito with the Seven of Pentacles, there's a harvest time. Diba? Kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. So, what is the worker in the Hierophant? And of course, guys, there's a Queen of Pentacles, a practicality. So, ibig sabihin dito, kailangan mo mag-practical sa lahat ng bagay with an education. So, ibig sabihin dito, kumaga, iiwan mo yung lessons na yan, what they belong, diba? Kung saan siya nararapat, dun lang dapat, no? Kumbaga, protectionan mo yung grounds mo, mag-set ka ng boundaries, you know your limitations, you know your worth, diba? Alam mo dapat yung halaga mo. Ano kasi sinasabi dito, there's a trouble. Alakas ang energy dito na mukhang magkakaroon ka ng lesson dito from the past na mukhang dadalin mo hanggang sa future. So, what is the Hermit card in the Eight of Wands? At the same time, guys, there's an Knight of Wands, slow and steady. So, sinasabi dito, there's a fast communication. Kumbaga, dadalo yung mga magagandang eksena, dadalo yung mga good energy or something na balita na magbibigay sa iyo ng opportunities or offer. Pero there's a tendencies na kailangan mo maging mahinahon with the Nine of Wands, slow and steady. Hindi mo kailangan maging padalas-dalas sa pagdesisyon. Kailangan mo pag-isipan. Maraming oportunidad na papasok dito, pero kailangan mo be choose and be wise. So, what is the Queen of Cups and the Nine of Swords? And of course, there's a Moon card. There's a revelations. And of course, there's a dreams rather. And of course, sinasabi dito na mukhang may katuparan sa mga pangarap mo. Kumaga matatanggal yung anxieties and depressions mo. Healing, and of course, there's a revelations. And of course, sinasabi there's a secrets. Kumaga sinasabi lahat ng sikreto or something strategy. Kumaga sinasabi dito,
sa buhay walang shortcut, no? Kumbaga sinasabi dito, kailangan mong dumaan sa tamang proseso, sa tamang progreso, and step by step. So, what is the Six of Swords and the Death card? And of course, there is an Eight of Cups. And of course, there is a King of Cups. There is an letting you and moving on. And of course, there's a person na mamahalin ka at tatanggapin ka who you really truly are. Diba? Tatanggapin ka kung sino ka. Ganon. So, what is the outcome? Ang outcome is the Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Na makikinig ka lagi sa iyong vibration. At either there's a Page of Pentacles, there's information, there's a manifestation, no? May mga bagay na mamamanifest ka dito. At the end of the time, there's a Ten of Cups, there's an happiness. Magkakaroon ka na kaligayahan dito at the end of the time. So, and of course, there's a Knight of Swords. Kumbaga, pabilis ng pabilis ang eksena na to, no? Kumbaga, sinasabi dito na habang tumatagal, no? Kumbaga, stages yan eh. Kumbaga, habang tumatagal, lahat ng pagsubok mo, mas lalo nagiging higher ng higher, patalas ng patalas, na pahirap ng pahirap. Ganon kasi ang buhay. Kumbaga, habang tumatagal, nagkakaedad ka, mas lalong nagiging mahirap ang sitwasyon. Para dapat doon ay maging kabaligtaran, mas nagiging madali dapat ang sitwasyon for you. So, one time this is kasi, ang nahihirapan ka habang tumatagal. So, may mali sa eksena mo, or may mali sa cycle mo, ganon, or pattern, or something, na, kumbaga sa, formula, may mali dyan. So, let's see what is additional messages for Love Oracle card. For Love Oracle card, and of course, there's a seduction. So, some of you, lapitin sa tukso, no? Lapitin sa, ano ba? And of course, there's an I like you. Maaaring itong person na to ay malaki talaga ang gusto sa'yo, no? Or something you're flirting, no? Maaaring you're single. Or some of you are taken, pero there's a seduction and temptation. Kaya mag-ingat ka. At the same time, there is trust, no? There's a divine time. Magtiwala ka sa perfect timing or divine timing. Pag para sa'yo, tandaan mo. And of course, toxicities. Isa pa yan. I told you so. Diba? There's a pattern by toxicities na kailangan mong, diba, i-full out. Kailangan mong alisin. Hilahin palayo. Ganon. And of course, there's a regret. No? Huwag mong hayaan mahuli ang lahat or something na pagsisihan mo. Ganon. So, let's see what is additional messages. What is additional messages? There's a sensitivity, no? Maaaring na sensitive yung mga, kailangan maging sensitive ka sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. And of course, there's a creative expression. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na, kumbaga, mag-create ka lang ng mga bagong ideas. Kumbaga, mag-create ka lang ng mga bagay na gusto mong gawin or fashion mo rather. So, what is Archangel Michael messages? What is Archangel Michael messages? Pay attention to your dreams, no? Lagi ka magtitiwala sa pangarap mo, no? Sinasabi sa'yo dito, kung gusto mo talaga yung plano na yan or gusto mo talagang gawin yan, sundin mo. So, let's see what is additional messages. Wala na ba? So, wala na daw. So, let's see what is the chakra. Let's see what is the chakra. There's an expansion, no? Maaaring pinapalawak ka niya ni God sa mga bagay-bagay, no? Maaaring sa experiences, sa knowledge, or either sa material world. And of course, there is a despondence. So, ibig sabihin dito, maaaring naguguluhan ka. No? Maaaring, kumbaga, nahihirapan ka ngayon. Pero sinasabi sa'yo dito, na pagdadaanan mo talaga kasi yan, hindi ka pwede siya workout. So, let's see what is additional messages. Parang sinasabi dito, wag mong pabayaan yung sarili mo. Parang ganun. And of course, there is a taking action. Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. And of course, there is a past over loved ones. There's an ancestors na gumagabay sa'yo at sumusuporta. And of course, there's an obsidian, shielding, no? Kailangan protectionan mo yung sarili mo. Laban sa mga negativity. Laban sa mga taong, diba, gumagawa ng hindi maganda. Let's see what is Archangel Raphael messages.
What is Arcangel Raphael messages? Detoxification, paglilinis. No? Kailangan mo linisin yung mga toxins, kailangan mo linisin yung mga negativities na alam mong hindi makakatulong sa'yo. Parang ano yan parang toxin sa katawan mo yan na may mga bagay na hindi kailangan ng katawan mo. Ganon. Kumbaga, kailangan, ganun siya sa buhay mo, sa paligid mo. May mga bagay na hindi kailangan, kumbaga walang ambag sa buhay mo or something na, kumbaga may ambag ka pero katoxican or something na kailangan mo ng alisin. Diba? Parang dumi sa paligid mo or something. Well done, do good and faithful servant. Diba? Maaring tatapusin niya ni God yung mga bagay-bagay or tapos na para sa'yo, no? Sinasabi lang sa'yo dito na kailangan mo magtiwala at maglingkod, no? At yung buong tiwala at pananampalataya ay kailangan buong buo. So, let's see what is the Monsology. Monsology, luck is in your side. Some of you guys, kumbaga, ang swerte talaga ay nasa sa inyo. Depende na lang yan kung paano po pangakawakan yung swerte na yon. And hold your visions, no? Sinasabi sa'yo dito na, makinig ka dun sa hold your vision. Panghawakan mo kung yung nakikita mo, nasa sense mo, parang gano'n. So, sinasabi dito na, listen to your intuition and gut feeling. And of course, surrender to the divine, no? Pakawalan mo at bitawan mo at sinasabi sa'yo dito, ipagdasal mo na bahala ka na, kumbaga, sa mga gusto mong gawin, sa mga plano, sa ganyan-ganyan, huwag mo akong hayaan mailagay sa alanganin. Ganun lang yung papanalangin mo, diba? Magtutuloy-tuloy, diba? Pero hindi ka susuko, diba? At the same time, there's a deceit. Meron talaga mangkukulam talaga. May mangkukulam dito, Libra. Kita nyo. May mangkukulam. And of course, there's a first ka, Arcangel Gabriel. Makinig ka sa intuitions mo. Nararamdaman mo yan na merong something na gumagawa sa'yo behind your back. No, pakinggan mo ang isip mo. So, what is additional messages of angel's number? What is the angel's number? There's a 999, I am unique. So, sinasabi dito, think the past of your lessons and leave it where it belongs. So, you can make the best of the life that is still waiting for the fulfilled by only you. Walang ibang makakatuklas o walang ibang puno o makakatupad ng mga pangarap mo. Tandaan mo, ikaw lang. At yung mga pinagdaanan mo, yung experiences, yung lesson na yan, kumbaga, iwanan mo yan sa mga bagay-bagay na alam mong hanggang dun na lang. Diba? May mga bagay na kailangan natin pakawala at bitawan, lalo-lalo na yung mga katoksika na mga sa paligid mo, Because there's a deceit. No? Kailangan mo mag-take ng action dito kasi hihilahin ka nito pababa hanggang sa, diba? Magkaroon ka na ng problema. Kaya kailangan mo mag-take ng action dito. Kasi itong negative energy na to, kumbaga, kumbaga nasa cycle talaga ng, ano mo yan, na kailangan mong i-release. Kaya nga meron ka ditong detoxification Diba? Parang dumiyan na kailangan mo siyang alisin sa buhay mo. And of course, there's an I welcome. So, sinasabi dito, I welcome life as it presents itself to me. Today, I take a step on my path to fulfill with good faith. I swim easily with the flow of life. I embrace all experiences that universe bestows on me. Even those that may prove challenging, I know all will fall into place for my greater good. Ibig sabihin nito, kung mag-aalam mo na ilalagay ni God ko kumpara sa'yo at ikabubuti mo, no? May mga bagay lang talaga or sa tao sa paligid mo na kung ano yung gusto mo at yung mga bagay na alam mo makakabuti sa'yo, may mga tao dyan na kumbaga kinakain ng inggit at galit na gumagawa ng hindi maganda para lang saktan ka. Pero ang sinasabi dito parang sinusubok dito yung paniniwala at pagtitiwala at pananampalataya mo. Kaya sinasabi dito wina-welcome ka from the word of spirituality. Diba? Kumbaga wina-welcome ka na naranasan mo na about sa spiritual. So, you need to take an action for this. So this is 7 Archangels, urgent message for the sign of Libra. So, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. So, may pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik diglig na umapaw ama ng balik sa inyo. And of course, maraming salamat. And of course, don't forget to comment down below your full name, birthday, and of course, location nyo kaasan makaisulok na mundo. Para sa susunod na reading natin, baka energy mo nang masagap at mahagilap ng ating mga gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye!
and babush.